Kanyang biyaya para sa araw na ito na tayo ay binigyan muli ng pagkakataon ng Panginoon pang magsama-sama sa isang simpleng gawain, sa ating online service. Tayo ay nanatili pa rin na GCQ sa ating lugar, no, at sa karamihang lugar sa bansa. Kaya sa ngayon ay talagang hindi pa tayo makakapag-daos ng ating mga gawain sa ating local church. So, patuloy tayong maghihintay mga kapatid. At salamat sa biyaya ng Diyos dahil hindi tayo pinagkulang ng maraming mga bagay. Salamat sa isang napakasarap na awit. At I hope na ito yung ating awit sa umagang ito. Ang ating pagkatagumpay ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya bago tayo lubusang magpatuloy, meron pa sanang isang awit pero ang oras ay ubos na. So, tayo ay didiretso na sa ating gawain sa araw na ito. So, bago natin bigyan daan ng ilang pagbati at ilang mga testimony, meron dito ilang mga testimony, tayo muna ay magpasalamat sa Panginoon at magbigay tayo ng isang panalangin, pambungad na panalangin para sa ating gawain. Dakilang Diyos, aming Ama na sa langit, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa iyong pagpala ng maraming mga bagay sa aming mga tahanan, sa aming mga buhay. Salamat sa kalakasan na aming taglay ngayon, O Diyos. At salamat sa buhay, salamat sa kapayapaan. Patuloy na dumadaloy ng sagana sa bawat buhay ng iyong mga banal. Panginoon, ang araw na ito ay para sa iyo, O Diyos. At bagamat sa mga kapatid na bumalik na sa mga trabaho. Salamat Panginoon na nariyan ka upang patuloy kaming sustain ang life na meron sa amin Panginoon. At ang buhay na ito Panginoon ay mula sa iyo O Diyos. At ito ay aming in-enjoy sa limang araw na ito. Sa kabila na nagpapatuloy ang panganib, sa paligid nariyan ang banta ng kamatayan, ang banta ng maraming mga kaguluhan, banta ng maraming mga kagipitan at lahat ng bagay na pagkakasala, anumang bagay na kahinaan o pagkukulang ay aming patuloy na itinataas sa iyo, Diyos. Pagpatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, patuloy ang aming mga pagkukulang pa sa iyong ministeryo, Diyos. At lahat na ito ay aming Panginoon na pinagkatiwala lamang sa iyo at inaalis ang aming mga sariling katwiran, inuhubad ang aming mga sariling katwiran at aming Panginoon malugod na ibibihis at tatanggapin sa aming mga puso ngayon ang iyong mga katwiran, ang iyong mga salita ng buhay. Kaya Panginoon, i-bless mo muli ang gawain na ito, Diyos, ang mga tahanan, ang mga kaluluwa na nakakasubaybay, nakakapanood at nakakarinig ng iyong mga salita. I-bless mo, Diyos. At gayon din, Panginoon, ang bawat isa, bawat bahagi ng iglesia ay patuloy na aking pinagatiwala sa iyo, itinataas na ang lahat ng bagay na ito ay ikaw ang nagpanukala, ikaw ang siyang gumawa sa buhay ng bawat isa. Mangyari, Panginoon, ang iyong mga salita at gumawa ka ng may kalayaan, kapangyarihan sa aming kalagitnaan ngayon. Ang lahat, Panginoon, ng mga pasalamat, papuri, ay aking maingat na ibinabalik lamang sa iyo. Tinataas ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Praise the Lord. Amen and amen. Praise God, purihin ng Diyos. Salamat sa kanyang biyaya para sa araw na ito. So, binabati ko kayo sa pangalan natin Panginoong Kristo Jesus at I hope bawat sa ay masaya at nagagalak muli sa kabila na tayo ay nagpapatuloy sa ating home quarantine. At bago ko makalimutan, isang pagbati muna kay Sister Florita. Sister Florita, God bless you. Blessed birthday sa iyo. Andis pa magpala ng iyong buhay at ang iyong sambahayan, ang iyong tahanan ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. At gusto ko lamang basahin ng ilang mga testimony rito from Sister Daisy. Magandang umaga, Pastor at mga kapatid sa Panginoon. Pasalamat po ako sa kagalingang ipinagkaloob ng Panginoon sa akin. To God be the glory. Greetings from Bliss and Diana family. Salamat sa Diyos na nagbigay ng kagalingan para sa ating kapatid, Sister Daisy. At palakasin ka pang lubos ng Panginoon. Praise God. Mula kay Sister Maylin Montemayor, Blessed Sunday po. Mabalik po sa Panginoon ng kapurihan sa patuloy na pag-iingat sa atin. Thank you, Lord, sa kagalingan. God bless everyone
from Montemayor family. Praise the Lord, purihin ng Panginoon. From Mr. Gracie Bahar, blessed morning po Pastor, and COTF family from us here. Mula kay Sister Baby, maraming salamat sa Panginoong Jesus Kristo. Hindi tayo pinabayaan sa lahat-lahat. Thanks and blessed Sunday. Thanks din po Pastor sa iyong pagpapagal. Salamat sa Panginoon mga kapatid. From Sister Muni, good morning, God bless po. Okay, so hindi ko na lahat ito mababati, no? Mababasa lahat at maaaring mamaya after na lamang ng ating pangaral ng mga salita ng Panginoon. Greetings po kay Sister Lay, Sister Arlene, God bless sa inyo, Bar Joel, Bar Samuel Ang, Sister Ruthie Bahar, Bar Mark Jason, Sister Lorna, Bar Jobit, okay, God bless. Okay, so kung meron pang iba dito na mamaya, basahin natin. From Sister Sheena, good morning Pastor and brethren, pasalamat po sa kagalingang ipinagkaloob ng Panginoon kay Baby. To God be the glory. Okay, salamat sa Panginoon na patuloy na umabot sa atin, sa ating mga pananalangin, sa ating mga kahilingan. Hindi niya tayo pinagkulang. Praise God. Okay, so sa ngayon ay punta tayo sa mga salita ng Panginoon mga kapatid. At mamaya marahil ay puntahan natin ilang mga pagbati pa rito. Okay, so salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Atin lamang patuloy na idalangin ang ating muling pagbabalik sa ating bahay-sambahan. At alam ko, naniwala ko, kahit ang ilang mga manggagawa, yan ang kanilang mga panalangin. So lahat tayo ay namimiss na ang gawain, namimiss na natin ang ating pagsasama-sama. So, I hope na maging ang mga nangyari ay nagbigay daan upang tayo ay magkaroon ng mas malalim na desire, mas malalim na pagkauhaw, na tayo ay muli na patibayin pa ng Panginoon sa pananampalataya, papalaguin ang ating mga pahayag, mga kaunawaan sa kalooban ng Diyos habang tayo ay naghihintay. Okay, so ating puntahan ang ating paksa sa umagang ito sa aklat ng Luke chapter 5. Kung may mga greetings pa mamaya ay siguro pakisulat na lang. Sulat na lang ninyo para mabasa ko mamaya. Ating puntahan ang ating paksa sa Luke chapter 5 at ating basahin simula sa verse 17. Sa aklat ng Lucas, kapitulo 5, mula sa talata na 17, verse 17. Now it happened on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out of every town of Galilee, Judea, and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. Then behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before him. And when they could not find how they might bring him in, because of the crowd, they went up on the housetop and let him down with his bed through the tiling into the midst before Jesus. When he saw their faith, he said to him, Man, your sins are forgiven you. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? But when Jesus perceived their thoughts, he answered and said to him, Why are you reasoning in your hearts? Which is easier to say, Your sins are forgiven you, or to say, Rise up and walk? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he said to the man who was paralyzed, I say to you, Arise, take up your bed and go to your house. Verse 25. Immediately he rose up before them, took up what he had been lying on, and departed to his own house, glorifying God. And they were all amazed, and they glorified God, and were filled with fear, saying, We have seen strange things today. Praise God. Purihin ng Diyos, salamat sa kaniyang mga salita. Dalayan ko na ang Diyos magpala sa bawat sa araw na ito, at bigyan tayo ng patuloy na pahayag, kaunawaan sa ilang mga bahagi ng scripture na ating binasa. Patungkol doon sa sinabi ng Panginoon ay gaano ka kalakas o gaano ka powerful
ang mga salitang ito ng Panginoon ng kanyang sabihin, I say to you, arise and walk. At ito ay naniniwala ako na nangyayari pa rin sa ating panahon. Ito ay nangyayari sa mga local churches, sa bawat isa, sa mga individual. At ito ay makukonfirm natin na ito ay nangyayari pa rin sa ating panahon, ang mga pagbabago sa mga bagay na kapag ang Panginoon ay naungusap sa ating mga puso, may nangyayari sa ating mga buhay. So, ito ba yung salita ng Panginoon na ano mga pangaral ng mga vindicated ng mga likod ng Diyos, ano mga salita na kanilang salitain by inspiration mula sa Espiritu ng Diyos ay nangyayari sa atin. Yung mga encouragement, yung mga salita na nagpapayapa sa atin sa panahon ng magkaguluhan, sa panahon ng magulo ang paligid. So I hope ito yung mga bahagi ng scripture na ating karanasan sa mga panahon na ito. Now, gusto ko lang din idagdag itong Psalms 103 sa ating magkapatuloy. Sa mga awit 103 verse 17 sabi nito, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children. So ganito ang biyaya, ganito ang kahabagan ng Diyos mula pa noon. Ito'y gumagawa na from everlasting to everlasting sa kanila na may takot sa Diyos, sa kahit ang time, dahil ang Diyos lamang ang likha na lahat ng mga bagay, kahit yung panahon na ating kinalalagyan, ang Diyos ang lumikha. Nang pumasok ang oras, ang panahon, hindi na bago ang nature ng Diyos, hindi na bago yung kaniyang mercy. Ito ay ipinakilala niya, ipinahayag niya doon sa kanila na may takot sa Diyos. Ano sabi sa mga awit na binasa natin? And His righteousness to children's children. So mula doon sa mga alagad, mula doon sa mga mananampalataya sa unang iglesia, hanggang sa mga panahon na ito, nagpatuloy kumilos ang biyaya ng Diyos, ang salita, ang katwiran, ang pananampalataya ay nagpatuloy. At ito ang gumagawa mula noon hanggang sa huling mga araw. So tayo sumasampalataya, nandito tayo sa huling mga araw na ito at nandito rin ang mga banal, ang mga hirang ng Diyos, ang mga tinawag ng Ebanghelyo na meron silang karanasan, nakakaranas sila. How powerful is the word of the Lord sa huling mga araw na ito. Gaano ito kapangyarihan na gumagawa sa atin. So ito yung salita ng Panginoon na gusto kong tingnan sa umagang ito, mga kapatid, na even sa time ng ating kapatid Brother Branham, ang likod ng Diyos na ginamit sa huling mga araw na ito ay, sa mga panahon na yun ay marami rin siya mga pinagaling ang Panginoon ng mga sakit, iba-ibang mga sakit, at marami rin mga paralyzed, marami mga lumpo na pinagaling ang Diyos ng mga panahon na yun na ang prophet ay nasa lupa pa at kanya pang isinasagawa ang ministry na ibinigay ng Diyos. Na alam natin ang ministry ng prophet na siya ay ginamit para siya ay gamitin instrumento para pihitin ang mga puso ng mga mananampalataya pabalik, ang puso ng mga hirang ng Diyos pabalik sa original na pananampalataya. So ito yung panahon na ating kinalalagyan na kahit gaano karami ang nangailangan sa panahon na ang Panginoon ay gumawa ng mga miracles sa panahon. So, isang mabuting bagay na ang Diyos ay magpagaling, pero it is more than the paralytic man. Ang gusto kong tingnan, higit sa nangyari doon sa tao, na siya ay gumaling sa pagkakalumpo at nakatayo siya. Ano ang ginawa ng salita ng Diyos sa atin? Ano yung ginawa ng kapangyarihan? Yung sinabi ng Panginoon, I say to you, arise and walk. So about this man, itong paralyzed na tao na ito, kung ating titingnan yung ating mga talata na binasa, siya ay dinala ng mga tao sa Panginoon, at maaring ang kaniyang mga relatives ay nag-advise sa kanya na pumaroon kay Jesus, na narinig nila, nabalitaan nila na nandiyan ang Panginoon noong mga panahon na yon, at maaring nag-usap-usap sila na kayo ba ay sumasampalataya.
No, ito ay parang tinitingnan ko lamang, no, in-imagine ko na maaring yun ang nangyari bago sila pumunta sa Panginoon. Na of course, dahil binasa natin kanina na nakita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. So, doon pa lang sa kanilang mga tahanan, maaaring nag-usap-usap na sila, okay, wala tayong bang pwedeng gawin, ay pumunta sa Capernaum. From Nazareth siya ay pumunta sa Capernaum at doon siya nag-stay. Hindi natin alam kung gaano katagal, ilang araw, ilang buwan, marahil. Pero doon sa lugar na yun, doon niya tinawag si Simon Pedro at ang kapatid ni Simon na si Andrew. At doon din sa Capernaum ay marami rin siyang mga pinagaling na karamdaman. Kung inyong isi-search ang scripture, kung inyong babasahin ang ilang mga talata, tingnan niyo kung paano ang Panginoon ay nag-stay doon sa Capernaum. Ay marami siyang ginawa doon ng mga himala. Isa lamang itong lalaki na ito na pinagaling sa kaniyang karamdaman na palsy. So binasa natin doon ang Panginoon ay nagpunta sa Capernaum ng mga araw na yun at nanatili sa isang bahay. Sa Mark chapter 2 ay ganito yung ating mababasa na same lang din ang kaniyang pinapakita halos, pero may ilang mga bagay na gusto kong tingnan. Sabi sa Mark chapter 2 verse 1, "And again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house." So yung mga panahon na yun ay marami ang nakarinig na ang Panginoon ay nandoon sa lugar na yun. Immediately, sa verse 2 sabi, "Many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door, and he preached the word to them." So at that time, marami na ang nakakaalam na ang Panginoon ay may mga ginawang himala sa lugar na yun, at nang kanilang malaman ang Panginoon nandun sa isang lugar, sa isang bahay, ay nagpuntahan ang maraming mga tao. Nag-desire, naghangad siya ng kagalingan sa Panginoon. At dito naman sa Luke chapter 5, again ito ating mababasa, isang account din. Doon sa ating text sa Luke chapter 5 verse 17, again ito yung ating nabasa kanina. Sabi niya, "Now it happened on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and teachers of the law sitting by." So dito sa account ni Luke ay binanggit naman niya kung sino-sino yung mga nandun sa palibot, nandun sa lugar na yun na nagpuntahan dahil nakita nila, nalaman nila nandun ang Panginoon. Sabi dito, who had come out of every town of Galilee, Judea, and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. So dito sa ating text na kinunan sa Luke chapter 5, ay nakita natin na yung crowd ay dumami, at doon sa crowd na yun, nandun yung mga Pharisee, nandun yung mga teachers of the law. Nanggaling pa yung mga tao saan? Sa Galilee, sa Judea, sa Jerusalem, at kung yung titingnan sa mapa, ay napakalayo ng mga lugar na ito. Could you imagine na talagang nandun yung desire nila, iba't ibang mga desire ng mga tao. Sabi nga sa inyo kanina, maaring gusto lang nila makausisa o malaman kung ano yung mga bagay na gagawin ng Panginoon. Pero yun nga, mas magandang tingnan ay yung mga kaluluwa na nauuhaw. Yung mga kaluluwa na naghahanap ng pag-asa, ng kalayaan, na dumating sa kanilang mga puso, na ito na yung hinihintay namin. Ito na yung pag-asa. Ito yung kagalingan na hinihintay namin. At yun yung nangyari doon sa tao na dinala ng mga tao doon sa Panginoon sa pagkakataon na ito. Now, ano yung binasa natin, ano yung mababasa natin sa verse 17, sabi dito? Sa ibang translation, ganito yung pagkasabi, "And the power of the Lord was present with him to heal." So meaning, may purpose kung bakit ang Panginoon ay pumunta doon sa dako na yun. Of course, to heal the paralytic man. Alam natin na ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang nakakita, ang Diyos ang nakakaalam. Ang Panginoon na siyang nangungusap ng mga bagay na ito mula sa Diyos, of course. Yung kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa mga panahon na yun, of course, yan ay sa Diyos. Yun yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa Panginoon. Hindi siya gumagawa ng gawa ng kaniyang sarili, kundi siya ay gumagawa ayon sa Espiritu ng Diyos, ayon sa pagkilos ng kalakasan, ng kapangyarihan.
At ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay kumilos noong araw na yun. And I believe yun ay nararamdaman ng Panginoon. And that's why siya ay pumaroon, siya ay pumunta sa isang lugar doon sa Capernaum dahil alam niya may nangangailangan ng kagalingan noong araw na yun. Now, isang maganda pang tingnan mga kapatid na dapat nating maunawaan na kapag ang Panginoon ay nangungusap, may mga bagay na ginagawa ang Diyos. Kapag ang Panginoon ay nangungusap, nagsasalita siya. And even in our days, ating panahon, hindi niyo ba na-discern ng bagay na yan, na kapag ang Diyos ay nangungusap sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang mga manggagawa na anointed, na sila ay pinahira ng Espiritu ng Diyos, kapag ikaw ay sumampalataya, ang salita na iyong tinanggap ay may nangyayari sa iyo. Yun yung mababasa natin sa Matthew chapter 18, na alam natin, familiar tayo sa mga talata na ito. Matthew 18 verse 20, ang sabi ng Panginoon, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them." So ano yung pinapakita ng Panginoon? In His presence. If His presence is there, kapag ang presensya ng Panginoon ay nariyan sa inyong kalagitnaan, nasa ating kalagitnaan, sa kanila daw na nagkakatipon, 2 o 3 nagkatipon sa kaniyang pangalan, siya ay naroon sa kanilang kalagitnaan. At hindi siya pumaparoon ng walang purpose. At kahit sa ating ginagawa na online service na nakalipas ng ilang buwan na, laging may purpose, laging may ginagawa ang Diyos. Naniniwala ako sa inyong mga tahanan, ang salita ng Diyos ay kumikilos ng may kalayaan, ng may kapangyarihan. Naniniwala ako, ang inyong pananampalataya ay pinalago, pinalakas. In-encourage kayo, binigyan kayo ng kapayapaan sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng pandemic. Diba? Natutunan nating magpasalamat sa Diyos, natutunan nating ibigay, pagkatiwala ang lahat ng bagay sa Panginoon. Dahil ito yung ating karanasan. Siya ay narito sa atin, siya ay kasama natin. Siya ay kumikilos sa buhay natin. Siya ay naparito, hindi sa walang kabuluhan, kundi siya ay naparito dahil nais niyang mangusap ng may kalakasan. You see? So there's always a purpose. And even today, ngayon, habang tayo ay nandito sa gawain na ito, nawa ipagpalain kayo ng kalakasan ng Diyos. Nawa kayo ay tumanggap ng biyaya ng higit pa mula sa Panginoon. Gaano man kayo kalayo ngayon, hindi man tayo nagpapangita. Ang ilan ay nasa abroad, ang ilan ay nasa malayong lugar. Pero sabi nga ng Apostol Pablo, it's the same Lord, it's the same Spirit. We are baptized in one Spirit of God. We are baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Tumanggap tayo ng isang Espiritu, isang kalakasan, isang kapangyarihan na nasa atin ngayon. At ang mga bagay na ito na ang Panginoon ay nangusap sa mga panahon na iyon, kung saan ang 2 o 3 nagkatipon sa aking pangalan, ako ay nandoon. So expect natin, He is here. Expect natin na may salita ang Diyos, mayroon siyang kalakasan, may kapangyarihan na gagawa sa atin ngayon. Sa huling mga araw na ito. Itong kapangyarihan ng Diyos, ito ay instrumento lamang ng Diyos upang ipakita sa atin, ipaalam sa atin na siya ay nasa ating kalagitnaan. Kapag kumikilos na riyan ang Espiritu ng Diyos, kumikilos na may kapangyarihan sa atin, ito ay paraan ng Diyos para ipakilala sa atin. He is working. He is in the midst of us. He is revealing Himself. Nagpapakilala siya, nagpapahayag siya. Sometimes sa mga miracle, sometimes sa ilang mga bagay na ginagawa niya. Diba? Kung meron tayong panghihina ng loob, then ang Espiritu ng Diyos kumikilos para tayo ay i-lift up, palakasin tayo. Para mangyari ang sinabi niya na I am in the midst of them. I am working with them. The Lord is working with us. The Lord is working in you, sa inyong mga tahanan sa mga panahon na ito. Dahil ang Panginoon ay hindi lamang pumarito para siya ay, ang mga likod ng Diyos, ang mga ginagamit ng Diyos, sa uling mga araw ay hindi lamang sila basta nagsasalita. Dapat malaman natin na ang kaharian ng Diyos, tulad ng binanggit ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 20, for the kingdom of God is not in word, but in power. So hindi lamang ito basta-basta salita, kundi doon sa salita ay may manifestation ng kapangyarihan. Hindi lamang sinabi ng Panginoon na my peace I live with you, and that's it. Wala na. Kundi yung salita na yun ng kapayapaan ay
gumagawa sa mga mananampalataya. Yung salita ng Panginoon, "My peace I leave with you," sabi niya, ay gumagawa ng may kapangyarihan. And that's why payapa ang mga tahanan. Payapa ang mga mananampalataya. Nagkakagulo sa ating paligid. Tingnan niyo ang nangyari ngayon sa US. Di ba? Dahil sa isang Black American na namatay sa custody ng mga police, ng mga authority. At ito ang nag-ignite para ang mga tao sa iba't ibang lugar ng US ay nagpasimula silang mag-protest, mag-rally, pero hindi lang naging maganda ang naging outcome dahil ang ilan ay talagang sumira, gumawa sila ng pinsala sa mga property ng government. Ang mga businesses, ang mga establishment ay sinunog, may isang police station ay sinunog ng mga tao. So hindi lang naging maganda, masyado lang lumabi sa mga tao. Pero yung sinasabi ko na ang buong mundo ay nagkakagulo, ang buong mundo ay hindi payapa sa mga panahon na ito, pero sa inyo na iniwanan, sa inyo na may salita ang Diyos, sa inyo na nagsabi ng Panginoon, "My peace I live with you," ito ang gumagawa. Ito yung kumikilos sa mga buhay ng mga mananampalataya. So word and power, hindi lamang salita. Ang karera ng Diyos ay hindi lamang salita, but in power. So power means the strength and authority of God is always present. So hindi lamang tayo nakakarinig ng salita, kundi sa bawat salita na ating naririnig, ay meron tayong tinatanggap na kalakasan. Meron kang tinatanggap na kapangyarihan. See? Ikaw ay napapayapa, ikaw ay nalilift up sa iyong sarili. Word and power. So gaano kalaga ito? At ito yung nangyari sa panahon ng Panginoon ng kanyang salitain. I say to you. Diba? So balikan natin ang ating teksto about dito sa tao na paralyzed, na dinala ng mga tao sa harapan ng Panginoon. Ano sabi sa verse 18? Sabi ron, Then behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before him. So dinala ng mga taong ito ang isang paralyzed na tao. Maaaring matagal na siyang, maaaring pinanganak siya ng ganun, at tinis niya maraming panahon, at maaaring ang taong ito ay nakarinig ng mga balita patungkol sa Panginoon, ng mga himala. Hindi na kailang marinig na ang Panginoon ay napunta doon sa lugar nila, sa Capernaum. Ay agad, nagpahatid ito. Maaaring ganun ang ilang pag-uusap nangyari. Atid niyo ako doon sa Panginoon. Gusto kong gumaling. Ako'y sumasampalataya na ako'y papagalingin ng Panginoon. So they brought this man to Jesus. At sabi sa verse 19, And when they could not find how they might bring him in, because of the crowd, they went up on the housetop and let him down with his bed through the tiling. Ang paraan. See? Sometimes, yung faith na nandun sa atin ay kumikilos, gumagawa in different ways. Ba? Napansin niyo ba? Noon wala nang puwang doon sa lugar para makapasok sa bahay. Ang kanilang ginawa ay umakyat sila doon sa bubungan, binutas yung bubungan ng bahay para lamang maiatid yung tao. Para lamang madala yung tao na nauuhaw, nagdi-desire to be healed. You see? And sometimes, yung faith na nandun sa atin ay nagtuturo sa atin to find ways. Di ba? Kaya nga sabi ni James, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So ikaw ay sumasampalataya pero hindi ka naman nagpapakita ng ayon sa pananampalataya na meron ka. At isang bagay na maganda tingnan ngayon mga kapatid, na yung pananampalataya nandun sa taong ito, maaring na-influensyahan niya na yung mga tao na may dala-dala sa kanya, ay kumilos ang pananampalataya ito at wala nang paraan, wala nang ibang daan. Maliban doon sa bubong, then akit tayo sa bubong. You see? Sometimes ganun yung ginagawa ng pananampalataya. Minsan ganito yung gawa ng pananampalataya na nandoon sa atin, tinuturuan tayo na gumawa sa paraan ng gusto ng pananampalataya, inililib tayo na gawin ang isang bagay para lamang tayo makalapit sa presensya ng Diyos. You see? And because nandun sa atin ang ganung para, tumanggap ng biyaya, kundi hanapan ng Panginoon ng mali. At alam natin, yan ang nangyari sa Panginoon, na siya ay nasa lupa pa.
na siya ay pilit hinahanapan ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, ng mali na mga makikita sa kanya. No, sa Hebrews chapter 11, ito yung, kung ating titingnan sandali, itong Hebrews chapter 11 verse 1. Alam natin ang talatang ito. Ang sabi ito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ang talatang ito ay nagpapakita sa atin na yung substance dito is our assurance. Na kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, no, hindi pa alam ng taong yun ang magiging outcome na kailang gagawin, basta aakit sila sa bubong, bubutasin nila, ilalagay nila ang Panginoon, ang tao na yun sa harap ng Panginoon. Hindi pa nila nakikita ang resulta, yet, lived. Meron siyang pananampalataya at alam niya, may gagawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos na pagpapagaling sa kanya. So that's faith. So ito ba yung pananampalataya na meron tayo ngayon sa panahon na ito? Kapag tayo ay mayroong mga bagay na inilalapit sa Diyos, mga bagay na nais nating makuha, ipinapanalangin natin, itinataas natin, kinakailangang mag-manifest sa atin ang ganitong uri ng pananampalataya, ang substance ay nariyan, ang evidence ay nariyan sa ating mga puso. Umaasa tayo, wala pa man ang mga bagay, pero sumasampalataya tayo na ito yung gagawin ng Diyos. See? Kaya sabi ko sa inyo kanina, gaano ka makapangyarihan ang salita ng Panginoon ng kanyang sabihin doon sa paralyzed man na yun. Mamaya makikita natin ang mga bagay, mga kapatid. I just pray na ang itong uri ng pananampalataya ay muling sumibol sa ating mga puso ngayon. Kung maaaring nanghihina tayo, ang ilan, hindi naman lahat, kung meron man sa atin ang nanghihina, nanlulupaypay, at apektado na ang pananampalataya, apektado na ang paglilingkod sa Diyos. Lalo na hindi tayo nagkakaroon ng pagsama-sama, isang fellowship na ginagawa natin sa ating mga simbahan, sa ating mga bahay-sambahan. Di ba? Maaaring ang ganitong sitwasyon ay makapagpahina sa atin. At lalo na kung ating makikita ang nangyari sa ating paligid, nandiyan ang mga kaguluhan, nandiyan ang mga pangit na mga balita. So ano ating gagawin? Ikunin natin yung advice ni Paul. Ano sabi ni Paul? Sa Hebrews pa rin sabi niya, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So wala tayong ibang titingnan, wala tayong ibang pupuntahan sa mga panahon nito, but to look on Him. Believe in Him, sumampalataya sa Kanya na ang mga bagay na Kanyang ipinangako sa atin sa limang araw na ito, hindi pa man natin nakikita. And yet, you believe, at tayo ay sumasampalataya sa mga pangako ng Diyos, ay ito ay Kaniyang pangyayarihin sa limang araw na ito. So ano ang purpose, mga kapatid? The purpose of healing the paralytic. Ang isang bagay na nakita ko, ang naging purpose, mga kapatid, kung bakit ang Panginoon ay pumunta sa Capernaum, ang una, okay, una, para ipakita sa mga hindi mananampalataya, para ipakita sa mga unbeliever na nandun kasama ng Panginoon doon sa bahay na yon, para ipakita na lumalapit sa atin, may mga tao na minsan umaattend ng gawain, diba? Mga bisita sa iglesia, sa church, sa mga gawain, pero ano talaga yung purpose nila? Bakit sila nandyan? Maaring, ang mga taong ito ay maaring nandun lamang para mag-usisa, mag-observe, pero wala talagang sumisibol na pananampalataya. So yung isang bagay nakita ko, ang purpose kung bakit ang Panginoon ay pumaroon sa bahay na yon ay upang ipakita sa mga unbeliever, ipakita sa mga tao na ito na marunong, matalino, ang kapangyarihan ng Diyos. Upang ipakita sa kanila na ang kaharian ng Diyos ay dumating na ng mga panahon na iyon. Na ang biyaya ng Diyos ay nandito na, sa kanilang harapan, gumagawa na, kumikilos na. Kung ating mabalikan sandali ang Matthew chapter 5, na ang Panginoon ay nagturo ng aral sa karamihan sa Matthew chapter 5 verse 1. Ano sabi dito? And seeing the multitudes, He went up on a mountain, and when He was seated, His disciples came to Him. Nandun ang karamihan, nandun ang multitudes, kasama niya ang kanyang mga disciples, kasama niya nandun at sabi dito, then He opened His mouth and taught. Verse 2.
So nagpasimula ngayon ang Panginoon na ibuka ang kanyang bibig at siya ay nagturo. Ano ang layunin? Itinuro ng Panginoon sa mga talata na nasusunod ang biyaya ng Diyos. Ano ang laman ng biyaya ng Diyos na dumarating ngayon sa mga panahon na yun. So nagturo siya, nangaral siya ng mga panahon na yun. At ano yung makikita natin? Anong laman ng biyaya na dumating sa panahon na yun? Na kumikilos din sa atin sa huling dumarating. Ito ang biyaya ng Diyos na kikilos, gagawa sa buhay ng mga tao. Kaya ang kanyang pagtuturo ay, direkta doon sa mga tao na mga nangangailangan. Sabi niya, blessed are the poor, blessed are those who mourn, blessed are those who meek. Ano sabi sa verse 6? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. So yun yung pagparito ng biyaya ng Diyos. Sa magitan ni Jesus, unti-unti nahahayag, unti-unti nabubuksan, unti-unti nare-reveal sa marami. Ito ang biyaya. Nabubuksan sa harapan ng mga tao ang gawa ng Diyos. No? Kung sila ay sasampalataya tulad doon sa paralitiko na yun. Di ba? Ang biyaya ay para sa inyo. Sabi ito, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Verse 10, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Kapatid, kung ikaw ngayon ay nakaranas ng persecution sa iyong buhay, dahil sa katwiran, then ikaw ay mapalad dahil ang kaharian for you is the kingdom of heaven. I could imagine, ang tao na yun ay nakaranas din ng persecution sa buhay niya. Ang paralitiko na yun ay nakaranas din ng pag-uusig. Diba? Nakaranas din ng pagtutuya ng mga tao. Wala ka ng pag-asa. Lumpo ka na, wala kang walang pakinabang sa iyo ang iyong pamilya, ang iyong mga tao. And who knows, yung tao na yun ay matagal na rin nananalangin. Who knows, ang tao na yun matagal na rin na kanyang puso ay binaba niya sa harapan ng Diyos. Humingi siya ng panalangin, pag-asa, naghihintay na lamang siya ng tamang panahon. At narito ang Panginoon na dumating ay nagbubukas siya, nagpapahayag siya ng kaharian ng Diyos. Blessed from everlasting to everlasting. Ang mercy, ang biyaya ay hindi nababago. Gumagawa sa buhay ng mga tao, gumawa sa panahon na yun, gumagawa sa ating panahon, gumagawa sa inyong mga tahanan. You see? His righteousness, sabi roon, from children's to children's. Nakita ko ito, gumawa ito sa buhay ng aking mga magulang. Gumawa ito sa buhay ng ating mahal na Pastor Franco noon. And until now, hanggang ngayon, ang salita na ating narinig noon, ang mga pangaral ay hindi nasayang. Word and power. Gumawa ang salita ng may kapangyarihan sa mga nakalipas na mga panahon. At until now, hanggang sa mga panahon na ito, ay gumagawa pa rin ang mga salita ng may kapangyarihan sa ating panahon. Now, gusto ko lamang bigyan sandali ng pansin. Ang Panginoon ay nangaral dito sa Matthew chapter 5 na binasa natin from verse 3. At kung inyo titingnan ng scripture hanggang chapter 7 verse 27, ang Panginoon ay nagpatuloy. So kung ating titingnan ng bahagi na ito ay isang pagkakataon lamang mula chapter 5 verse 3 hanggang chapter 7. Tuloy-tuloy, makikita niyo ito ay pagtuturo ng Panginoon. So, can you imagine, maaring buong maghapon ang Panginoon ay nagturo, nangaral siya sa maraming mga tao kasama ang mga alagad. Yun ay mapapansin niyo kung yung titingnan hanggang Matthew chapter 7 verse 27. At pansinin niyo yung verse 28, mga kapatid. Ang sabi dito sa verse 28 ng chapter 7, so yun ay tuloy-tuloy na pagtuturo ng Panginoon from chapter 5 hanggang chapter 7 hanggang 7 verse 27. Now sa 28, ganito ang ating mabasa. And so it was, when Jesus had ended this saying, so tapos na siyang magturo sa mga tao, that the people were astonished at His teaching. The people were amazed, were astonished at His doctrine. So,
Namangha ang marami sa mga panahon na yun, ang multitude ay namangha sila, nagulat sila. Naniwala ko kasama doon yung mga alagad na, bago ito ba ang mga salita nun? Ito ba yung biyaya? Ito ba yung mga gagawin ng Diyos sa atin? Ito ba ay panimula ng pagkilos ng Panginoon sa buhay ng mga tao? Sabi ito, the people were astonished at his teaching. Verse 29, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Sila ay naturuan. See? Dito natin makikita na habang ang Panginoon sa buong maghapon ay natuturo siya, nangangaral siya, who knows, yung mga tao na nakakarinig sa pagkakataon na yun ay tinatamaan. Di ba? Pumapasok sa kanilang mga puso ang salita ng Diyos. Ang mga salita ng Panginoon na kanya binibitawan ay tumatago sa kanilang mga puso. Maaring ilan doon, nare-realize nila na wala pa na tayong ibang kailangan kundi ang kahabagan ng Diyos. Maaring ilan doon ay nagagalak, maaring ilan doon ay naiiyak na sa mga pagluturo ng Panginoon. So ganun ka-powerful, ganun. Kaya ang sabi ito, for he taught them as one having authority and not as the scribes. And I could imagine kung papaano mga kapatid mangaral yung mga pari sa ating panahon. Di ba? Nakita nyo naman sa inyo na may mga karanasan sa inyo na mga galing sa mga Catholic, na mga simbahan. Di ba? Kung paano sila magsalita, napakalumanay. Ni walang authority, walang kapangyarihan, walang biyaya na pumapasok sa puso ng mga tao. Kaya imagine ko, ganito rin marahil ang mga eskriba ng mga panahon na yon. Sabi nito, and not as the scribe, na basta lamang salita na lumalabas sa bibig ng mga manggagawa, kundi ito ay tumatago sa ating mga puso. Ito ay gumagawa ng may kalakasan, may kapangyarihan sa buhay natin. Nagbabago ng mga buhay, ng puso, ng mga buhay ng mga tao, nagpipihit ng kaisipan ng mga tao mula sa kasalanan tungo sa katwiran ng Diyos. Kaya ang sabi sa inyo, how powerful is the word of the Lord ng kanyang salitain, ang salita na yun doon sa paralyzed man, I say to you. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, ang isang bagay na mapapansin natin dito, kung bakit ang Panginoon pumunta sa Capernaum para ipakita sa mga tao ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang doon sa paralitiko na tao na yun, doon sa lumpo na yun. Para ipakita, di ba? Para ituro sa mga tao, nandito dumating ang authority, ang kapangyarihan. Yung authority dito, ibig sabihin, Jesus is teaching and preaching with power. Na dito na daw sa mga eskriba ng mga panahon na yun. Now, tignan natin sa dali kung paano mangharal si Apostol Pablo. Kilala natin si Paul, di ba? From Saul to Paul. No? Nang siya ay Saul pa, ang alam lang niya ay sumunod sa sistema ng kaniyang simbahan, ng kaniyang kinaaniban, ang Pariseo. So, sa pag-aakala niya na yun yung kalooban ng Diyos, bago siya ma-convert sa biyaya ng Diyos, ayun yung kaniyang naintindihan o unawaan. Pero nang siya ay tawagin ng Panginoon sa isang ministry para magturo, hindi daw sila nagsasalita ng mga persuasive words. Ibig sabihin, yung mga salita na mapanghikayat. At kung kayo ay merong discernment of spirit, madidiscern nyo yan. Yan ang style ng maraming mga bulaang mga ngaral na lumitaw sa ating panahon. Nagtuturo, nangangaral, using the same Bible, but sila ay nangangaral with persuasive words of human wisdom. Pero sabi nito ni Apostol Pablo, hindi kami ganun mangaral, hindi kami ganun magturo, but sabi niya, in demonstration of the Spirit and the power. So merong salita at may kapangyarihan. Sabi sa verse 5, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. So doon tayo dinala ng salita, doon tayo dinala ng mensahe na ating tinanggap sa huling mga araw na ito. Hindi tayo itinuro sa tao, hindi tayo itinuro lamang kay Brother Branham, hindi tayo itinuro lamang dahil napakatalino ng mga manggagawa na ginamit ng Diyos sa atin. Kaya minsan may mga simbahan na nauwi saan? Sa fanatism. Na nauwi na sa mga manggagawa ang kanilang
ang pag-iidolo, ang paghanga, nawala na doon sa Word, nawala na sa Diyos. But by the grace of God, salamat sa biyayang Diyos, hindi ito, wala ito sa atin ngayon. I hope, hindi ganoon ang ating damdamin, hindi ganoon ang ating kaisipan, na hindi tayo nananalig lamang sa talino ng tao, kundi tayo ay, sabi ni Paul, that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Habang ang Panginoon ay nangungusap sa mga araw sa magitan ng kanyang Espiritu, sa kanyang iglesia, doon tayo dinadala sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa talino ng tao. Yun ang dapat natin tingnan sa mga panahon na ito. At yung dahilan, nang dalhin ng mga tao na yun ang lumpo doon sa Panginoon, ang isang purpose talaga ay para ipakita sa mga hindi mananampalataya na ang Diyos, narito ang Diyos ay may magagawa siya, may kapangyarihan siya, may salita siya na gumagawa ng may kasamang kapangyarihan. You see? So hindi lang sila nangaral, nagtuturo na puro salita lamang. Si Apostol Pablo, hindi ganon. At naiwala ako kasama ng ilang mga alagad ng Panginoon. Sila ay naturuan kung paano ang Panginoon magsalita ng may authority, ay yun din ang tinanggap ng mga apostol. They preach and they teach with authority. At niniwala ako, ganun rin ang gawa ng biyayang Diyos sa mga araw. Kahit tayo ay nasa ating mga tahanan, kahit ito ay isang online service, live streaming, niniwala ako, pumapanaog ang Espiritu ng Diyos, may kalakasan sa ating mga tahanan, ang kanyang Espiritu, ang kapangyarihan, inariyan, nararamdaman natin, gumagawa siya. You see? Kaya, sa mga panahon na ito, dapat tayo ay magpasalamat, mga kapatid. Dahil ang mensahe na ating tinanggap ay hindi salita na naghikayat lamang sa atin. Niniwala ko hindi yan ang inyong. Hindi kayo tumanggap sa mensahe dahil nahikayat lamang kayo. Hindi kayo sumasama sa fellowship dahil nahikayat lamang kayo ng pananalita ng tao. Di ba? Hindi dahil napakahusay ni Brother Cholo mag-share, di ba? Mag-testimony, magpautuo. O ng mga elders o sino man mga ginamit sa inyo. Hindi ganon. Hindi yun yung tinanggap natin na biyaya. Kundi ang Diyos ay gumamit ng mga instrumento, salitain ang mensahe, salitain ang kautuhanan sa atin, hindi tayo sa tao dinala, kundi sa kapangyarihan. Ba? Kaya salamat sa Panginoon. Hindi tayo tumanggap ng mensahe na naghikayat lamang sa atin. Hindi ganon ang purpose ng mensahe na dumating sa ating panahon, mga kapatid. Hindi ang mensahe, ang purpose ng mensahe ay hindi para tayo ay magparami lamang. Magparami ng miyembro sa church. Niwala ko, ang purpose ng mensahe sa mga araw ay upang mangyari ang Malakay, chapter 4, na ipipihit ang ating mga puso sa pananampalataya ng ating mga magulang. You see? Kaya napakalaga na ito ay karanasan. Okay, tayo magpatuloy. Doon sa teksto na ating binasa kanina, mababasa natin doon, and the power of the Lord was present with him to heal. So yun ay isang paltoo, isang confirmation na of course dumating dumating kay Lucas na siyang nagsulat ng bahagi na yun. Dahil sa ang four gospel ay may kanya-kanya silang mga tinanggap na biyaya, sukat ng pahayag. And by the way, yung part na ito ay hindi natin mababasa sa John, kundi sa Matthew lamang, sa Matthew, sa Mark at sa Luke. Subalit iba-iba yung paraan ng kanilang pagsusulat, yung dumating na biyaya ng pahayag doon sa mga alagad ng Panginoon. At dito kay Lucas, ay ganito yung ating nabasa. Sabi niya, and the power of the Lord was present with him to heal. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos ay presente noong mga panahon na yun sa bawat salita na bibitawan, sa bawat salita na sasabihin ng Panginoon. At ganoon din ang aking pananampalataya, mga kapatid, na aking nakikita sa mga panahon na ito, na it's the same word, kailangan sila ng salita ng may kapangyarihan. Hindi lamang basta salita na lumalabas sa bibig ng mga manggagawa, kundi bawat salita na ating narinig ay
Nagbibigay ito ng demonstrasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Sa paanong paraan? Nabubuksan ang mga salita ng Diyos, nabubuksan ang ating mga kaisipan, nabubuksan ang ating mga tayo ay tumatanggap ng mga kapahayagan mula sa Diyos. And that's why, ang mga tao, after ng Panginoon ay mangaral doon sa Matthew chapter 5, binasa natin kanina, they were astonished. Namangha sila. Diba? Ibig sabihin, kumilos ng kakaibang bagay noong mga panahon na yun na habang ang Panginoon ay nagtuturo. Ang ilan doon maaring nabuksan ang puso at sumibol ang pananampalataya. Diba? Doon sa karamihan, doon sa multitudes. That's why may mga scripture mababasa natin na unti-unti dumadami yung mga follower ng Panginoon, di ba? May binanggit pa na mayroong 70 disciple ang Panginoon ng mga panahon na yon. Na unfortunately, makalipas ang mga panahon, habang Panginoon ay nangaral ng mga mabibigat na pangaral, ay unti-unting umalis ang mga taong ito. So, gaano ka-powerful ang mga salita ng Panginoon nung araw na yun at sa ating panahon ngayon? Noong mga panahon na yun, na ang Panginoon ay nagpasimulang magsalita, yung mga marunong, yung mga matalino na yun, nandun, kasama na pa yung nakaupo, ang mga Pariseo, ang mga teachers of the law, ay wala silang maitutol. Ba? Kung ating babalikan ang ating teksto sa Luke chapter 5 verse 20, sabi nito, when he saw their faith, he said to him, man, your sins are forgiven you. So nagsimula ang Panginoon mangusap. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, who is this who speaks blasphemies? So para sa kanila, ang Panginoon ay namumusong, nag-blaspheme. Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? So maaaring yung pagkakataon na yun ay tila baga talagang bago sa pandinig ng mga marurunong, bago sa mga matalino ng mga panahon na yun. Kaya sila ay nagbulong-bulungan sa kanilang mga sarili, nangatwiran sila, sabi ng Scripture. Sino ito na nagsasalita at namumusong at nagpapatawad, di ba? Sabi nila, who can forgive sins but God alone. Now, totoo na ang Diyos lang ang nagpapatawad, yet sa mga panahon na yun, hindi nila makita ang gawa ng Diyos. Na sa panahon na yun, God is speaking right there. Ang Panginoon ay nangungusap, ang Diyos ay nangungusap doon mismo. Sa magitan ng kanyang anak, ating Panginoong Kristo Jesus, ang Diyos ay nagsasalita. Diba? And that's why, nang ito'y salitain ng Panginoon, lumalabas ang kapangyarihan. Sabi niya, ikaw, sabi doon, ikaw. Sabi niya, man, your sins are forgiven you. Nagkamali ba ang Panginoon? No. Alam natin na ito ay salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ito yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya, yung salita ng pagpapatawad ay kumikilos ng mga panahon na yun. At para ito ay maranasan ng mga tao, maging realidad sa mga tao, kailangan itong salitain ng Panginoon. Pero doon sa mga taong matalino, iba ang kanila nakikita. Diba? Yung mga tao ay nakatingin sa laman, nakatingin kay Jesus na anak ng karpentero. Pero hindi nila alam na nagpapasimula na ang Diyos ay nagmamanifest, nagpapakilala, nagpapahayag sa mamagitan ng kanyang anak. Ang Panginoong Kristo Jesus sa mga panahon na iyon. Anong mababasa natin mga kapatid sa Colossians chapter 2? Ano yung wisdom? Ano yung pahayag na dumating kay Apostol Pablo? Na ang Diyos, sabi nito, Colossians chapter 2 verse 9, sabi niya, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Bodily means in bodily form. In Him dwells all the fullness of the Godhead, and you are complete in Him. Kay Kristo tayo ay kumpleto. You are complete in Him, who is the head of all principality, sabihin, rule and authority, the head of all principality, the head of all rules, the head of all authority, and power. So ito yung revelation na tinanggap ni Apostol Pablo, na kay Kristo nananahan ang buong pagka-Diyos. And that's why anuman ang salitain ni Jesus ay salita ng Diyos na lumalabas. Diba?
Sabi ni Paul, ye are complete in Him. Anumang salita na salitain ng Panginoon ay kumpleto. And that's why na kanya sabihin, ikaw ay pinatawad and that's it. Ito yung biyaya ng Diyos. Tanggapin mo ng may pananampalataya ang salita ng may kapangyarihan. Hindi lamang salita, kundi salita, word, with power. Pero sa mga panahon na yun, ay hindi yun nakita ng mga matatalino, ng mga marami, ng mga marunong sa panahon na yun. Diba? At kahit sa ating panahon, ito yung ating nararanasan. Hindi, sabi ni Paul, hindi lahat ay marurunong ang tumanggap sa Diyos. Hindi lahat ay matalino ang tinawag, sabi ni Paul. Di ba? Ibig sabihin, mas marami ang mga talagang mabababa ang puso, mga ordinaryong mga tao na walang karunungan sa sanlibutan, nang dumating ang biyaya ng pagliligtas, nang dumating ang mensahe sa 5 araw, sila ay tinawag at sila ay sumampalataya at sila ay ibinangon ng Diyos. Ibinangon ng Diyos ng kanyang mga salita. You see? Na ang Panginoon ay nangusap, ano sabi niya sa John chapter 6, verse 63? Sabi niya, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Ang salita na aking sinasalita sa inyo, ito ay espiritu at ito ay buhay. Yung life dito, yung pinag-aralan natin last Sunday, yung life dito, from Greek word na zoe, it speaks about the life of sa iyo na ikaw ay nagsasabing mananampalataya ni Kristo, pero ikaw ay natutulog sa kasalanan. It is a high time to awake. Nandito dumating ang salita sa lupang ito, kundi sa mga bata, iyong ipinahayag ang iyong biyaya, ang iyong mga salita. One time, mayroon ako nabasa sa isang mensahe ng ating kapatid Barbanham. Hindi ko na na-jot down dito. One time, may isang tao na lumapit kay Barbanham na nagsabi, meron akong gustong itanong sa iyo. Patungkol yun sa Godhead. Dahil taong ito ay kung aking marirecall, ay isang Trinitarian. Baptist Trinitarian. At ang kanya panampalataya ay isang Diyos sa 3 persona. Pero nang ating kapatid Barbanham ay nagpasimula na magpahayag, magturo sa kanya na ang Diyos na ito ay nagtago sa 3 maskara lamang. Sa 3 opisina, Father, Son, Holy Ghost. At yun ay hindi makita ng taong iyon na kaniyang kausap, na lumapit sa kanya, na nagtanong sa kanya. At sabi ni Barbanham, hindi mo ito maintindihan without the revelation. At sabi ng taong ito, hindi ko kailangan ng revelation. You see, nakakalungkot na ito yung kaisipan ng mga tao sa ating panahon, hindi ko kailangan ng revelation. Pero kung nakalimutan ko lang yung title ng mensahe, pero kung inyong babasahin yung part na yun, sabi ng prophet, na ang buong kasulatan, from Genesis to Revelation, it is a revelation of God. Diba? Kaya nga doon sa book of Revelation chapter 1, mababasa niyo doon, the revelation of Jesus Christ. Ito ay kapahayagan ng Diyos na dumating sa atin kapag tayo ay nagpasimulang sumampalataya at tanggapin ang katotohanan. Mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon at tanggapin ang Espiritu ng kapangyarihan. Doon nagpapasimulang nagpapahayag ang Diyos. Pero yung taong ito nakausap ng ating kapatid Barbanham, sabi niya, hindi ko kailangan ng revelation. Pero sabi ng prophet, kailangan mo ang revelation. Hindi mo maunawaan ang mga kalooban ng Diyos kung hindi ka tatanggap ng pahayag mula sa Diyos. At yung isang bahagi ng pagkakataon na nabasa natin doon sa ating teksto sa Luke chapter 5, na ang Panginoon ay magsabi doon sa bata, sa taong yun na lumpo na ang iyong kasalanan ay pinatawad, hindi yun sasabihin ng Panginoon ng walang kabuluhan. Naniwala ako na yung tao na yun ay guilty rin siya, alam niya. Ang buhay niya ay naging isang makasalanan din dahil yun yung salita na dumating. Diba? And that's why sa atin kapag tayo nakakarinig ng mga salita ng mga pautoo, mga pangaral, diba? At kapag ito'y tumatago sa ating mga puso, tinatamaan ang ating mga lihim, nagigilty tayo.
alam natin sa ating sarili, one time of our life, once in our life, ay nakagawa rin tayo ng kasalanan sa Diyos. At mabuti ang Diyos dahil siya ay nangusap, hindi lamang sa panahon na yun, hanggang sa uling mga araw. It's the same grace, the same word of the Lord, na gusto ko rin sabihin sa umagang ito, I say to you, brethren, brothers and sisters, gusto kong sabihin sa atin ngayon sa umagang ito, I say to you, na ito ay salita ng Diyos, na kumilos sa panahon na yun, na hindi maintindihan ng marami. And that's why kung ating babalikan yung John chapter 6, sandali, basahin natin ang ilang mga talata. No, pinapakita ko lamang sa inyo na ang Panginoon, nang siya ay nagsalita sa harap ng marami, ang Panginoon ay nagsalita ng may katiyakan. Ang Panginoon ay nagsasalita ng may kapangyarihan at authority noong mga panahon na yun. Sabi sa verse 64, John 6, but there are some of you, sabi niya, who do not believe, for Jesus knew from the beginning who they were, who did not believe, and who would betray Him. So nakita ito ng Panginoon, na ang ilan sa inyo, sabi niya, ay hindi sumasampalataya. Nakita niya in the beginning kung sino yung mga hindi sasampalataya at kung sino yung magkakanulo sa Kanya. Verse 65, and He said, therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father. From that time, many of His disciples went back and walked with Him no more. So ito yung binagit ko sa inyo kanina, na marami sa mga disipulo ng Panginoon, mga sumunod sa Panginoon, na sa unang mga araw, buwan, marahil, ay nagalak sila sa salita, pero nang ang Panginoon nagpasimulang mangusap, at mahayag ang mga kasalanan ng mga tao, nasaktan sila, at sila ay umalis. They went back and walked with Him no more. Verse 7, then Jesus said to the 12, do you also want to go away? So sa pagkataon nito, binalingan naman ng Panginoon ang mga alagad. Sabi niya, kayo rin ba ay aalis? Anong sagot ni Simon Peter? Verse 68. Na ang sagot na ito ni Simon Peter ay hindi mula sa sarili niya. Peter, na wala ng ibang maaring pupuntahan. Ito yung biyaya ng Diyos na kumikilos. Ito yung biyaya ng Diyos na nahayag sa mga panahon na yon. And the same grace nandun, the same grace na meron sa atin ngayon. Kaya meron ba tayong the same revelation na tinanggap sa Panginoon na sinasabi rin natin, sabi rito ni Peter, Lord, to whom shall we go? Saan tayo pupunta? Sabi ni Peter, you have the words of eternal life. You see? Na-reveal kay Peter. And I hope sa uling araw na ito ay makita rin natin, tanggapin din natin ang ganong pahayag. Wala na tayong pupuntahan maliban sa Panginoon dahil nasa Panginoon ang salita ng buhay. Kaya magkakagulo na sa buong sanlibutan. Lalo pang lalaganap ang ibang mga karamdaman sa ating panahon. After this COVID-19, maaring may darating pa na mas maglalagay sa church sa pressure, sa mas mabigat na kondisyon, na kalagayan. Pero saan pupunta? Saan tayo tatakbo? Saan bilang ating mensahe last Sunday? The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into Him. Takbo tayo sa mga salita ng Diyos. Takbo tayo sa Kanya na ang salita, nandun sa Kanya ang salita ng buhay. See? To whom shall we go, O Lord? Sabi ni Peter, by revelation, nakita niya. Sabi niya, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. You see? 69, also we have come to believe, sabi ni Peter. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Sabi sa King James Version, and we believe and are sure. So sa inyo ng mga mananampalataya, sino sa inyo ang mga pagpapahayag ng bagay nito? You believe and you are sure in your heart na ikaw nga ay tunay nakatayo sa mga salita ng Diyos. Sabi niya, and we believe and are sure that thou art that Christ. Ano sabihin ng Christ? Christ meaning the Holy One of God. So how powerful the words of the Lord. Sabi niya, His word is spirit and life. So anumang
internet connection, hanggang sa lumalabas sa ating mga gadget, lumalabas ang salita. At hindi lang siya basta salita na naririnig, kundi ramdam natin ang salita ay may kapangyarihan, word and power. You see? Napunta natin ang ikalawang bahagi. Ang purpose ng Panginoon kung bakit siya napunta ng Capernaum upang ipakita at iparanas sa taong lumpo ang kapangyarihan ng Diyos na pagpapagaling. Balikan natin ang ating text sa Luke chapter 5 verse 22. Sabi ito, "But when Jesus perceived their thoughts, He answered and said to them," sabi niya doon sa mga unbelievers, sabi niya, "Why are you reasoning in your hearts?" Doon sa mga Pariseo, doon sa mga teachers of law. 23, "Which is easier to say?" Ano bang mas madaling sabihin? Sabi niya, "Your sins are forgiven you." Na ang kasalanan mo ay pinatawad. O sabi niya, or to say, "Rise up and walk." "But that you may know," sabi ng Panginoon, subalit para inyong malaman, sabi niya, "But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins." Dito pa lamang, niniwala ako ay talagang may mapapaisip ang mga matalino sa panahon na yun. "That you may know that the Son of Man," ito yung ministry ng Panginoon, "that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the man who was paralyzed, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house." And they are life. And that's why ako sumasampalataya, ito yung mga salita ng Diyos na dumating sa ating panahon. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung kinikilala ninyo ang mga likod ng Diyos na ginagamit sa ating panahon, sila ay nagsasalita hindi sa kanilang sarili, kundi sa magitan ng Espiritu ng Diyos. At ang salita na ito ay may kapangyarihan. Diniwala ako, maaari din natin sabihin ngayong umaga. Sa inyong mga tahanan ngayon, magagawa din natin sabihin ng mga bagay na ito sa biyaya ng Diyos. Sa magitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa atin, na nasa ating puso, nabubuhay sa ating mga puso. Na makaya natin sabihin sa ating mga mahal sa buhay, kung sila man ay nag-aalinlangan, salitain natin, I say to you. Ito ay makapangyarihang salita ng Diyos. I say to you, arise. It is, no? Sa ilang mga sandali lamang ng Panginoon ay mangusap ng salita ng may kapangyarihan, ay agad itong nagpabago sa atmosphere, nagpabago doon sa kondisyon, doon sa paligid, habang mga tao ay nagkakatipon ng marami nandoon nakamasid. Sa harap ng mga Pariseo, sa harap ng mga teachers of law, sa harap ng mga tao na nagda-doubt marahil. You see? Ay sinalita ng Panginoon ang salita na may kapangyarihan. Ang salita na arise dito sa verse 24 ay may Greek word meaning na egaro. Ang Greek word niya egaro, na ibig sabihin is to arise, to arose, to cause to rise. To arise from sleep or to awake. Yung ikaw ay gisingin sa iyong pagkakatulog. At ang isang magandang tingnan na meaning niya, arise from disease or from death. So, ang ibig sabihin pala ng arise dito ay, ikaw ay itayo, ibangon ka ng Panginoon mula sa disease, mula sa karamdaman. At sa mas malalim pa na salita, mula sa kamatayan. Can you imagine? Na ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan para ibangon ka na ikaw na sumasampalataya. Di ba sabi doon sa binasa natin, na nakita ng Panginoon na pananampalataya. Hindi man ang lahat, pero doon, sa lumpo na yun, nakita ng Panginoon. At ngayon, mga kapatid, kung ikaw ay sumasampalataya, nakikita ng Panginoon ang puso mo ngayon. Kung ikaw ay sumasampalataya ngayon, ang mga salitang ito ay may gagawin sa iyo. To arise from the disease. And that's why nasalitain nyo ng Panginoon, walang ibang nangyari doon sa lumpo, kundi siya ay bumangon. I believe, higit pa sa isang paralitiko, higit pa sa isang lumpo ang ginagawa ng Diyos sa ating panahon. Masabi ko na yun ay isang halimbawa lamang ng paggawa ng salita ng Diyos. Yung pagpapabangon, pagpapatayo niya doon sa may karamdaman, ay halimbawa lang yan. Dahil ito ang kanyang gagawin sa mga tao na na mga spiritually paralyzed sa ating panahon.
Spiritually, na hindi na makabangon, hindi na makatayo sa kasalanan, hindi na maitayo ang sarili sa pagsunod saan sa salaman, paglakad sa pita ng laman, pita ng mata at palaluan sa buhay, sabi dun sa 1 John, binasa natin. 'Di ba? At ang lahat ng ito ay lilipas, the world is passing away, at ang lahat ng mga bagay na nandoon ay lilipas. Pero ano lang daw ang bagay na hindi lilipas? Yung mga bagay na manatili ay yung mga bagay na hindi nakikita. Yung mga bagay na ang Diyos ang may gawa. And that's why ang salita ng Panginoon na lumabas sa kanyang mga bibig ay tiyak siya. Ito ay may kapangyarihan. And that's why ang lumpo na yun ay ibinangon ng salita ng may kapangyarihan. Ano sabi ito ni Paul sa Roma sa ating basahin? Sa inyo, sa ating lahat, karanasan natin ito. We are spiritually paralyzed. Hindi tayo makabangon dahil sa kasalanan. Pero sabi ni Paul sa Romans chapter 5 verse 6, when we were still without strength, nung tayo daw ay wala pang lakas. Sabi niya, verse 6, for when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. That's us. Tayo yun, mga kapatid. For righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrate His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. God demonstrate His own love. Diba? Di ba napakagandang makita mga kapatid na ang Panginoon ay nagsasalita na de-demonstrate ang pag-ibig ng Diyos. Nade-demonstrate ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? God demonstrate His word and power to us. So ito ba ang inyong karanasan? Ito ba ang inyong naranasan sa huling mga araw na ito? God demonstrate His word and power sa mga mananampalataya. See? Ang salita ng Panginoon, kung kayo sumasampalataya ngayon, ay may kapangyarihan. Hindi lamang nung araw na yon, ang kanya ibangon ng lumpo, until today, if you believe it. Magagawa natin sabihin, I say to you, arise and walk. Kapatid, kung ikaw ngayon ay inaalipin ng anumang karamdaman, I say to you, arise and walk. By the name, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. So magitan na kanyang mga salita ng may kapangyarihan. I say to you, kung sino man ang inaalipin ng karamdaman, inaalipin ng takot, inaalipin ng kasalanan sa mga panahon na ito, sa mga nakakarinig ng salita ito, ng mensahe nito sa umagang ito. I say to you, arise and walk. Ang Panginoon, ang biyaya ng Panginoon ay binuksan sa huling mga araw na ito. Ang kanyang biyaya, ang kapagliligtas, ay binuksan sa huling mga araw na ito. Ang Diyos na nahayag sa magitan ng chapter 5 verse 25, sabi niya, immediately He rose up before them. Immediately, nang sabihin ng Panginoon, nang salitain ng Panginoon ang salita ng buhay, I say to you, arise and walk. Immediately, He rose up, yung paralitiko, He rose up before them, took up what he had been lying on, and departed to his own house, glorifying God. And they were all amazed, verse 26, and they were all amazed, and they glorified God, and were filled with fear, saying, we have seen strange things today. Bakit ganito ka ng expression? Sabi ng mga tao, we have seen strange things today. Well, it seems like for the very first time, nasaksihan ng marami ng mga tao na yun, na nagkukumpulan doon sa bahay na yun, for the very first time, nasaksihan nila ang pagkilos ng salita ng buhay, ang pagkilos ng salita ng Diyos na lumabas sa bibig ng Panginoon. For the very first time, nakita nila, na witness ng marami ang pagbangon ng isang lumpo, ng isang paralitiko nung araw na yun, na wala namang ibang ginawa yung tao na yun, kundi siya ay sumampalataya lamang. Without faith, it is impossible to please God. And that's why, kung meron pa sa atin nabubuhay sa kasalanan, kung meron pa sa atin nabubuhay sa kaisipan ng tao, sa kaisipan ng laman, nabubuhay pa sa pagsunod sa kasalanan,
I say to you, arise and walk. Bumangon ka, kapatid. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay may pangyayari sa atin. Kung ating mabasahin sa Mark chapter 2, ganito ating mababasa. Sabi ito ni Mark chapter 2, verse 12, immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. You see? We never saw anything. Hindi pa tayo nakakita ng ganitong bagay. And I believe, ang ilan doon sa mga nakasaksi, at naniwala ko, ganito rin ang ating karanasan sa uling araw na ito na nasaksihan natin ang kakaibang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Kakaiba ang pagkilos ng Diyos. Diba? Napansin natin nung tayo ay nasa mga denomination. Well, sa part namin, hindi namin naranasan yan. Ang aming mga magulang, lumaki sa Catholic. At kami ay namulat na sa biyayang ito. Namulat na, lumaki na sa salita ng Diyos. Lumaki sa gentong paraan ng build up ng Panginoon, ng pananampalataya. So ako personally, hindi ko naranasan yan. Pero kayo, naranasan ninyo nung kayo ay nasa mga denominasyon. Gumagawa ang Espiritu ng Panginoon. Dahil diba, sabi ng Panginoon, ang kanyang patak ng ulan, sa buhos ng ulan, sa Espiritu ng Diyos. See? At yung ikaw kapatid, ay sumasampalataya ngayon. Diba, naranasan ninyo nung kayo nasa denominasyon pa. Kumilos din ng Panginoon, pero kakaiba ang inyong naging karanasan nung kayo ay dalhin ng Diyos sa purong salita. Sa salita ng buhay na naranasan ninyo na in Him you are complete. Diba? In Him you are complete. So yung ikatlong bagay, kung bakit ang Panginoon ay pumunta sa Capernaum, una, para ipakita sa mga unbeliever, dumating ang kapangyarihan ng Diyos, narito ang kapangyarihan ng Diyos. Ikalawa ay para ibangon yung sakit, yung may lumpo. At ikatlong bahagi ay upang ano? Upang ang mga tao ay magpasimulang lumuwalhati sa Diyos. Yun yung isang kaibang kapangyarihan ng Diyos na ginawa sa buhay ko. Ang kanyang salita ay makapangyarihan sa buhay ko. Then, glorify God. Sabi ni Paul, glorify God in your body. Don't you know that you are the temple of God? Hindi nyo ba nalalaman na kayo, na ang inyong mga katawang lupa ay bahay, tahanan, bahay ng Espiritu ng Diyos? Then let God be glorified in us today. So today, marami mga nabubuhay ng mga spiritual. Nanawa, ito ang iparanas ng Diyos sa ating mga buhay ngayon, bawat mananampalataya. At sa inyo, kung hindi nyo pa naranasan ang Espiritu ng Diyos, kung hindi pa naranasan na kumilos sa inyo ang mga salita ng buhay. Hallelujah. Na sabi ni Peter, saan pa kami pupunta, Panginoon? Nagkakagulo na ang buong mundo. Diba? Lalo lang lumalaganap ang sakit ng COVID. Hindi pa tapos ang laban, sabi nila. Diba? This coming Monday, bukas, ang Metro Manila ay under GCQ na. At ang sabi ng marami ay, Diyos, ikaw ay isa sa mga tumanggap ng salita ng buhay. Ikaw ay isa sa mga ibinaho ng Diyos. Hallelujah. And I say it again, I say to you, brothers and sisters, arise and walk. Kung ito yung paraan ng Panginoon, lalabas ka para magtrabaho. Sa kabila, nandiyan ang mga banta, lumakad ka ng may pananampalataya. Lumakad ka ng Espiritu ng Diyos ay kasama mo na ito ang magli-lift up sa iyo into a higher grounds. Diba? Na tayo ay, sabi ni Paul, tayo ay kasama niya na nakaupo sa makalangit na dako. Nagtatrabaho ka, working, diba, sa office, sa office, diba? Nandiyan ka sa labas, exposed ka. Pero ang iyong buhay, ang iyong pagkataong loob, you're sitting in heavenly places in Christ Jesus. So dalahin ko, ito yung mga karanasan na nawa iparanas pa ng Diyos sa atin, sa ating mga tahanan. As we close, mga kapatid, dalahin ko na matapos na rin ito at tayo makabalik sa ating fellowship. No? I just saw the news, heard the news the other day na kung tayo ay mailagay na sa MGCQ, Modified General Community Quarantine,
ay papayagan na sa ngayon ay hindi pa pinapayagan or pinapayagan nila ang mass gathering pero hanggang 10 lamang, di ba? Pero kung tayo ay mailagay na sa MGCQ, ay maaaring payagan ng mass gathering, Lord willing, pero 50% of capacity lamang ang kanilang papahintulutan. So, kung ito man ang kalooban ng Panginoon, ay masaya na ako para sa akin, masaya na tayo, at mag-usap na lamang tayo kung ano yung gagawin natin para kung 50%, kalahati lang muna ang atin, and then the other Sunday, yung mga hindi nakaten, ay sila naman ang maaring pumalit. So, for the meantime, maaring ganun ang ating gagawin. At wala tayong magawang makitid kundi magpatianod lamang kung ano ang gustong gawin pa ng Panginoon sa atin at kung yun ang kalooban ng Panginoon ay mangyari. Ang mahalaga ay makabalik tayo sa ating church at makapagdaos tayo ng ating fellowship. Makita ang bawat isa na kung paanong kami rito sa aming tahanan, salamat sa biyaya ng Diyos na hindi siya nagkulang ng provision ng mga pangailangan. Naniwala ko ganoon din sa inyong mga tahanan. At ito yung ating sama-samang ibabalik sa Panginoon. Once na tayo nakabalik sa ating gawain sa fellowship, sama-sama nating ihandog ang mga papuri, mga pasalamat, ang pagluwalhati. Sabi natin bila sa kanina, they glorified God, they amazed, and they begin to glorify the Lord. Sabi ng ilan, we never saw anything like this. Hindi pa sila nakakita ng ganung mga bagay. Pero sa atin, nakita na natin ang mga gawa ng Diyos. Ha? Na masabi natin ngayon na nakakamangha ang gawa ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. At gaano kalakas, gaano ka makapangyarihan ang salita ng Panginoon, naniwala ko, it's the same word that we have today. Na maaari natin sabihin, I say to you, arise and walk, brethren. Mga magulang, mga kabataan, bawat isa, ay wala tayong gagawin kundi tumayo sa ulimang araw na ito. At dalhin natin ang mga pagpapasalamat, dalhin natin ang mga papuri